Kabanal-banalang Diyos, ang aming papuri, pasasalamat, pagluwalhati ay aming iniaalay sa iyo. Banal na Espiritu, patuloy ka namin wini-welcome sa aming kalagitnaan. Ako, Panginoon, ay daluyan mo lang na iyong kapangyarihan at na iyong salita. Ikaw, Panginoon, ang siyang hahawak sa puso ng mga anak mo na tatanggap na iyong salita. Ikaw, Lord, ang mag-empower nito, illuminate nito, Panginoon, sa puso nila, O Diyos. Sa mga salita ko, Panginoon, na maaaring hindi masyadong maliwanag, I know the Holy Spirit is moving right now, interpreting and translating all your words into a word na maiintindihan, maunawaan at makakapenetrate sa puso ng bawat isa. Lord, may your word be a light unto our path this morning, O God, and be a blessing to your people. Lord, we honor you, we thank you in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, last time po, akin pong i-share sa inyo ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Hagar. Amen po ba? Sino si Hagar? Siya po yung nanay ni Ishmael. And that time, pinakilala sa atin ng Diyos ang kanyang sarili bilang El Roy, na ang ibig sabihin is, the God who sees me. Ang Diyos na nakakita sa atin. Amen? Ang ating mga magulang, praise be to God, may nanay tayo na palaging, nung maliit pa lang tayo, ano yung sabi dun sa kanta? Nung silang ka sa mundong ito, laking tuwa ng nanay lang yata, papalitan ko, laking tuwa ng nanay mo. Kasi Mother's Day ngayon. At sabi, binabantayan ka daw sa pagtulog. Bakit? Ayaw na malamukan. Kailangan makadede. Wala kang ginawa nung time na yun. Kumain ka lang na kumain. Iiyak. Di ba? Eh yung tatay mo humaharok. Yung nanay mo gising pa. Aminado? Kaya yung kanta, laking tuwa ng nanay mo. Sorry mga tatay. Bawi kayo sa June. Attend uli kayo. Father's Day naman noon next month. Amen po ba? Amen. Thank you po sa mga sumasang-ayon sa akin. Amen. So, the God who sees me. Lahat tayo nakikita ng Diyos. Anumang sitwasyon, anumang panahon, anumang pagkakataon. That's why nitong mga nakarang araw, share ko na yung buhay ni Hagar about the God who sees me, El Roy. Sabi ko, anong gusto kong i-share ko about Mother's Day? Na hindi lang siya pang nanay. Kasi ayoko naman na ma-take for granted ang pagdalo ng mga tatay, especially yung tatay ni Angelique na matagal namin dinadalangin kay Lord. Hallelujah! Amen! Tay, walang aksidente. Pinanalangin talaga namin yan. Ngayon ang panahon, amen po ba? So sa mga tatay dyan, nandyan tatay ni Angelique, kaibiganin nyo, baka nahihiya. Wala si Tatay Bini ngayon, kasama ni Bishop po. Sila po ay nasa Kabuyaw na at mamaya kami hahabol sapagkat second anniversary po ng ating CSF Sinalhan! Amen! Santa Rosa, yun po ay sa pangunguna ni Pastor Saldi Gregorio and ni Sister Girly Gregorio. So second year na po ang ating sinalhan. And so sabi ko, kay Daddy, ipaliwanag mo nga sa akin ang buhay ni Salome. Kasi kitang-kita ko yung mga lahat ng nanay, walang ibang hinangad, kundi ang kabutihan sa anak. Gusto niya promotion sa anak. Gusto niya magandang buhay sa anak. Remember Salome? Siya yung humiling kay Jesus na ilagay sa right and left niya ni Jesus, yung kanyang dalawang anak. Sabi ni Jesus, hindi mo alam yung hinihiling mo. Pero yung heart ka ni Salome, hindi natin may iwasan na ganun yung gusto ng mga magulang, lalo na ng nanay, the best for their children, for her children. Amen po ba? Pero inaaral ko na, nahihirapan talaga ako. Kasi baka pupunta doon sa sitwasyon na para bang masyadong naging greedy, ba? Sabi ko, ang hirap naman, Lord. Gusto ko yung talagang tatatak sa akin muna. At tatatak sa lahat ng mga nanay. At hindi lang sa mga nanay, sa lahat ng dadalo ngayong umaga. And the Lord gave me this message, seeing God in every season. Everybody say, seeing God. Again. Laksan niyo po. Okay, nakikita natin ang Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, at nakikita ka rin ng Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Amen po ba? Seeing God in every situation and in every season. Let's open our Bible in Genesis 29, 31 to 35. Genesis 29, 31 to 35. Ayan. Nandun na po ba lahat?
Oy, wala sumasagot, wala na yata. Espiritu na yata mga kasama ko. Amen. Genesis 29:31 to 35. Ang sabi dito, alam ni Yahweh na si Leah ay di gaanong mahal ni Jacob, kaya't niloob niyang magkaanak na ito. Samantalang si Raquel ay hindi pa. Lalaki ang unang anak ni Leah, alam ni Yahweh ang aking suliranin, sabi niya. Ngayon, pihong mamahalin ako ng aking asawa. Kaya Ruben ang pinangalan niya rito. 33. Nagdalang tao siyang muli at lalaki na naman ang kanyang naging anak. Kaloob din ito sa akin ni Yahweh, sabi niya, dahil sa sinabi kong ako'y mamahalin ng aking asawa. Kaya tinawag naman niya itong Simeon. Muling nagdalang tao si Leah at lalaki uli ang naging anak. Sinabi niya, lalo akong mamahalin ng aking asawa sapagkat 3 lalaki na ang aming anak, at tinawag niya itong Levi or Levi. Nagdalang taong siyang muli at lalaki na naman. Uy, sino yung maraming anak na lalaki? Nanay Betty? Sino pa yung sunod-sunod na anak lalaki? Sabi dito, nagdalang tao na naman siyang muli at lalaki na naman ang kanyang anak. Sinabi niya, ngayon, pupurihin ko si Yahweh. Kaya tinawag niya itong Judah, mula nooy hindi na siya nagkaanak. So I have this verse na in-underline ko yung word na alam ni Yahweh, nakita ni Yahweh, lalo akong mapapalapit, siyempre doon sa asawa niya, and then sabi doon sa last, ngayon pupurihin ko si Yahweh. So, seeing God in every season. We know sa story na to, that Leah, o si Leah, ang unang asawa ni Jacob. Amen po ba? Siya yung unang asawa, pero hindi siya yung love. Sabihin ng mga hindi na-feel yung love ng asawa, ouch. Seeing God in every season or every situation. You know, Mother's Day, pag dumadating to Mother's Day, it is a joyful celebration for many. Marami na nga nauna na nag-post na kagad eh. Sana naman may magpasamgyup sa akin. Baka naman may regalo yung asawa ko sa akin. Baka mabasa niya to. Amen? Nagpaparinig na, parang hinihintay na mga kananayan yung celebration na ito. Lalo na kung mga anak medyo may kakayahan na magbigay ng regalo. Amen? Kasi ng mga maliliit, ang binibigay lang card. Tapos drawing. Siguro ngayon, bago na yung ibibigay na regalo ng mga anak. Amen? Baka mag-level up na yung regalo ng mga anak sa kanyang mga magulang, sa kanyang nanay. And then, usog mo nga to. Ganun ng konti. O, wag sa baba ko. Okay, taas mo lang. So, it's a joyful celebration sa marami. Pero, hindi rin po natin may iwasan na ang Mother's Day, ito po ay very complicated din sa iba. Not all ay masaya pag Mother's Day. Amen? Maraming masaya, pero not all masaya. I remember si Ate Jelly, pasensya ka na, nandiyan ka eh. Kapag Mother's Day, di ma-attend nung wala pang anak. Naiinis talaga ako. Kasi siya na lang yung aasahan ko, di ba? Kukunti pa lang naman tayo pag yung mga ganito. Tapos leader siya, treasurer siya, mawawala. Wala pa namang ate Kat noon. Biruin nyo, Mother's Day na Mother's Day, ako magbibilang ng pera ng church. Kasi absent yung treasurer. Bakit? Nagdadrama. Kasi wala siyang anak. Paano daw niya isa-celebrate yung Mother's Day? Ilang taon niyang ano tawag doon? Feeling na kawawa tuwing Mother's Day, hindi yan na-attend. Okay? At hindi niya binabasa yung mga text mo. Kasi alam niya, papatinin ko siya at sasermonan ko siya. So never siya umattend. Kaya hindi masaya sa kanya ang Mother's Day. Amen po ba? And kagabi, nung sa akin pong life group, nung kami po yung magpe-pray na, hello Ate Monique and Ate Lorma, biglang itong dalawang to, nagsabi, masakit para sa kanila i-celebrate ang Mother's Day. You know, Ate Lerma, ang nanay niya ay si Nanay Emma. At kinuha siya ni Lord sa panahon na during COVID times. So hindi nila masyado yung nabigyan ng panahon. No? Kaya sila masyado yung grieving season. And Ate Monique also, yung nanay niya, kilala niyo naman yung asawa niya, ganun din yung panahon. Halos magkasunod na nawala yung kanilang mga magulang. And then we prayed. I pray na matuloy nila maranasan ang comfort ni Lord during this season. Amen po ba? So nakaka-relate tayo dito sa sitwasyon nito. Some of the mothers ay nasa sitwasyon na feel yung feeling ng disappointment, rejection, unanswered prayer, or family pain.
At itong buhay ni Leah ay hindi kakaiba sa atin. Amen? Hindi kakaiba sa ating nararanasan because Leah was not the favored woman. She was not the romantic choice. Remember, hiningi ni Jacob si Raquel o si Rachel, 7 years niyang pinagtrabahuhan si Rachel, pero nung sila'y kinasal na, ang binigay ni Laban ay si Leah. Paggising niya, ang katabi niya ay si Leah. Kasi that time, wala namang voice ang mga kababaihan. Kung anong sinabi ng tatay, dapat sumunod. Walang pag-aalinlangan. So, walang nagawa si Leah. Amen po ba? Kahit hindi niya siguro gusto si Jacob, wala siyang magagawa dahil yun ang gusto ng kanyang tatay. So paggising, siya na yung asawa, unang asawa ni Jacob. She lived in the shadow of her sister. Nagkaroon siya ngayon ng inggit. Nagkaroon siya ngayon tuloy ng awa sa kanyang sarili. Nagkaroon tuloy siya ng comparison palagi kay Raquel. So she was not the favored woman. Yet, God saw her. Amen? In times of our feeling of rejection, feeling of disappointment, no one noticed us, no one appreciate us, tandaan mo, God saw us. God saw you. In any season, in every situation of your life, sabi dun sa binasa natin sa verse 31, alam ni Yahweh or nakita ni Yahweh, God saw her, loved her, and used her life in an extraordinary ways. Kung katabi mo yung nanay mo o katabi mo ay nanay, tapikin mo, extraordinary woman ka. That's why superwoman yan. Amen? Gusto ko nga ibalik nyo mga youth, ibalik nyo nga yung picture namin, yung payat pa ako, yung superwoman tayo. Naalala nyo ba yung picture natin na superwoman tayo? Ibalik nyo yon, yung payat pa ako. Ilang taon na, ilang years na. Kuya Andrew, nakakasakit ka araw ko ngayon. Ikaw Number 1, God sees the unseen. Nakikita ng Diyos ang mga bagay na hindi nakikita ng ating physical na mata. Amen? Sabi diyan, when the Lord saw that Leah was not loved, He enabled her to conceive. Nung naibigay na after 1 week na napakasal si Jacob kay Leah, after 1 week ibinigay ni Laban si Rachel or si Raquel. So magkasunod na. Sino uli yung love? Si Rachel. That's why siguro yung eyes ni Jacob palaging kay Raquel. Pero yung mata ng Diyos, hindi nawala kay Leah. Amen? Ngayong umaga, sinasabi ko sa inyo, ang mata ng Diyos, hindi nawawala sa tingin sa'yo. If you feel unloved, rejected, ang mata ng Diyos nakatingin sa'yo. Sa panahon na hindi maramdaman ni Leah ang pagmamahal, ang Diyos ang nagpakita ng pagmamahal. Leah felt rejected. She was not loved. Amen? Isipin mo na lang, paggigising siya sa umaga, tapos ang asawa niya, hindi niya maramdaman na siya ay binibigyan ng pansin. Napakasakit. Amen po ba? But sabi dito, when the Lord saw, people may overlook us. Even our family, even our loved ones may overlook us. Hindi tayo napapansin. Mga nanay, gumising na maaga, nagluto ka, kumain ng anak mo, lumayas na. Di man lang nagpasalamat sa niluto mo. Ouch! Hello? Di man lang na-appreciate yung paghahanda mo ng uniform, nagtatakbo na. Humingi lang ng baon, di pa nagpasalamat. Ouch! When people overlook you, tatandaan mo, the Lord saw you. Lahat ng iyong pagpapagal, lahat ng iyong ginagawa, ang Diyos ay ang nakakakita. Mothers, lahat ng nanay, especially yung mga may trabahong nanay, hindi naman sinabing, may trabaho ako. Sabi ng nanay ba to? May trabaho ako, hindi ko na muna gagawin ng gawaing bahay. May ganun ba? Ang tatay, may trabaho, hindi gagawa ng gawaing bahay. Pero ang nanay, kahit kailan, nagtrabaho na siya, nagtatrabaho pa rin sa bahay. Lalakas. Hindi ko po pinagtatanggol ang aking kakayahan. Pero yun ang totoo, di ba? Totoo yun. Hindi sinasabing, hindi ka na magtatrabaho sa bahay kasi may trabaho ka. Still, ang mga nanay, nagpe-prepare yan ng pagkain kahit na hindi nyo purihin. Pero pustahan tayo pag maalat.
pinupunan nyo. Pag walang lasa, pinupunan nyo. Pag masarap pa, pinasalamatan nyo. Buti na lang, hindi ako nagluluto. Hindi ako marunong. Amen? And the mothers, especially at home, sila yung tagadala ng kabigatan. Tama ba? Yung problema sa bahay, problema sa pamilya, ang nagdadala niyan, aminin nyo, nanay. Para maging maayos ang samahan, ang sitwasyon, at sino nagdadala? Nanay. Pero maingay? Tatay daw maingay. Maingay yan kasi ang dami niyang dala-dala. Tama po ba? Amen. And your moms, especially yung mga godly women, sila yung nananalangin ng tahimik para sa mga anak, para sa pamilya, para sa asawa. Amen? And yet sometimes, nagsaserve na, puno pa ng rejection. Kung tinatamaan kayo mga kabataan dyan sa likod, bahala na. Ano, Kuya Andrew, ano sinasabi? Naririnig ko maabot dito yung alingas-ngas ng 6 na yan 7 pala, kasama ka. Amen. Praise God. God sees every sleepless night. Pag may sakit ang anak, nanay. Sa kanino tatabi yung anak? Kanino? Nanay. Sino mapupuyat? Nanay. Every prayer whispered through tears, every act of love. Sino dito yung matanda na, pero pag may sakit, tatakbo pa rin kay nanay? Di ba? Nakakahiyaman, pero yun ang totoo. Kahit nga may asawa na alam naman yung gamot, pero tatakbo pa rin kay nanay. Bakit? Gustong magpaalaga lang. Gustong magpaluto ng sabaw. Ito naman si nanay, kahit na malaki na anak pa rin yan. Pagluluto pa rin. Aalagaan pa rin. Amen? Amen po ba? That's why, sabi diyan, God sees the unseen. Kaya mga nanay, lahat ng yan, huwag niyong pagsawaang gawin. Yan ay paglilingkod. Amen? Una sa Diyos at sa ating pamilya, sapagkat ang pamilya ay regalo ng Diyos para sa atin. Huwag tayong magsawang maglingkod sa ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? Amen? Hindi naman tayo nagre-reklamo, hindi po ba? Walang sumagot na nanay. Parang gusto nyo mag-rant, parang gusto nyo magreklamo. Number 2, okay, again, motherhood often reflects the hidden faithfulness of God Himself. Yung nararamdaman yung paglilingkod ng inyong mga nanay, mga kabataan, mga anak, yan po ay pagpapakita ng katapatan ng Diyos. Your moms, yung nanay nyo, ay kaloob, regalo sa inyo ng Diyos upang maranasan nyo ang dakilang katapatan ng Diyos. Amen? Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Sino ba yung nag-aalaga sa inyo? Sino ba yung nagpo-provide ng pangailangan nyo? Instantly, agad-agad, sino yung hindi kayo ini-ignore? Di ba yung nanay nyo? So, your mom or motherhood is the reflection of God's faithfulness to us. Tapat ang Diyos, nararanasan mong tapat ang Diyos dahil may nanay kang nagpapakita ng katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Number 2, our pain can become our prayer. Ang lahat ng ating nararamdamang pain sa ating puso, pwede siyang maging panalangin sa harapan ng ating Diyos. Tignan natin yung panalangin ni Leah. Di ba sabi doon sa verse 32, binigyan siya ng Diyos ng unang anak. Anong pinangalan niya? Reuben o Ruben. The Lord has seen my misery. Nakita ng Diyos, ang sabi doon, nakita ng Diyos ang aking kahirapan. Kaya pinangalanan niya itong Ruben. Alam ni Yahweh ang aking suliranin. Alam ng Diyos ano ang ating dinadalang kabigatan sa oras na to. The Lord has seen my misery. And another blessings ni Lord, ang sabi niya, the Lord heard that I am not loved. Alam ng Diyos, naririnig ng Diyos, nakikita ng Diyos na hindi ako lubos na pinapahalagahan, minamahal ng aking asawa. Pinangalanan niya itong Simeon. So nagpo-pour out yung emotion ni Leah, pina-pour out niya sa pangalan ng kanyang anak sa pagpapakita kung ano yung laman ng puso niya. Pinangalanan niyang Ruben na
na nagpapakitang the Lord has seen my misery. Pag tinawag pala Ruben, ang ibig sabihin, nakikita ng Diyos ang aking suliranin. Parang pinaparinig niya sa asawa niya, may suliranin siya. Pero ang tanging nakaalam, ang Diyos. Number 2, the Lord heard that I am not loved. Number 3, my husband will become attached to me. So binigyan niya pangalan Levi. Attachment, connection. Yun yung mga prayers na lumabas sa bibig niya out of her pain. You know, ang pain o yung ating pong mga nararamdaman, lalo na kapag po mga times na kayo ay hindi makapag-open up, wala kayong makapagbukas. Kagabi, napag-usapan namin yan sa life group, nahirap magbukas ng problema sa iba, tama ba? Lalo na kung hindi ka naman makakuha ng tamang payo, so sinasarili mo na lang. Pero merong Diyos na kapag sa Kanya ka nag-open up, sa Kanya mo ipinarating ang iyong mga pain, bibigyan Kanya ng kapayapaan, bibigyan Kanya ng assurance of comfort. Amen po ba? So kapag sa Diyos tayo lumapit. You know, the strongest na meron, yung lakas na meron ang mga kananayan, it's not to hide pain. Tandaan nyo to, especially godly women, you don't have to hide pain. Surrender your pain unto the Lord. Because the Lord sees, the Lord heard our pain. Huwag mong sarilinin. Kaya ka magkakaroon ng depression, anxiety, stress, kasi sinasarili mo. We have our God, our good Lord. Sa Kanya ka tumakbo. Do not hide your pain. Huwag ka mag-pretend na malakas. Huwag ka mag-pretend na wala kang problema sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong trabaho. Do not pretend that you are strong. But instead, when you are in pain, draw near to God, surrender all your pain kay Lord. Katulad ni Leah, all her pain, all her disappointment sa kanyang buhay, pamilya, lahat yon dinala niya kay Lord. Kaya unang anak, the Lord seen my misery. The Lord heard that I am not loved. My husband will become attached to me. Kasi nagpo-poured out siya ng laman ng kanyang heart. Amen po ba? Hindi siya naintindihan ni Jacob. Lalo hindi siya maintindihan ng kanyang tatay na si Laban. Only God. When the Lord saw yung nararamdaman ni Leah, she was blessed. Amen? Pinagpala siya ng Diyos dahil nararamdaman ng Diyos ang kahirapang pinagdadaanan ni Leah. The Lord understands our situation. God sees us in every situation. Amen? So if you are the mom or mother today, o kahit tatay ka ngayon, that you carry disappointments, may dinadala kang disappointment sa anak mo, disappointment sa asawa mo, disappointment sa nangyayari sa pamilya mo, if you are carrying disappointments, loneliness, anxiety, broken relationship, just be honest with the Lord God Almighty. You know, your faith, hawak mo pa ba yung faith mo? Okay. Wag na kayo sasayaw. Your faith is not pretending there's no pain. Ang pananampalataya na meron ka ay hindi nagtuturo sa atin na mag-pretend tayo na wala tayong nararamdaman, na sakit, problema. Ang pananampalataya na meron tayo ay nagtuturo, dalhin mo ang lahat ng pain, isurrender mo sa Diyos. Kasi ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? Pagtitiwala sa ating Diyos. Number 3, our greatest moment came when we stopped chasing approval. So hindi lang to sa mga nanay, sa lahat po ito. Okay? Our greatest moment came, o darating, o dumating, katulad ng pagdating ng greatest moment kay Leah when we stopped chasing, especially human approval. Pag hinabol natin ang palakpak ng tao, ang papuri ng tao, madidisappoint tayo. Pag hinintay natin, bigyan tayo ng award, ng reward, ng certificate, ng promotion, ano pa, hinahabol ng mundo, madidisappoint tayo. But, the best moment may come, o can come sa ating buhay if we stop chasing approval mula sa tao.
Sabi dun sa verse 35, nagdalang tao siyang muli at lalaki naman ang kanyang anak. Sinabi niya, ngayoy, pupurihin ko si Yahweh, kaya tinawag niya itong Judah. Mula nooy, hindi na siya nagkaanak. The fourth son ni Leah, pinangalanan niya itong Judah. This time, I will praise the Lord. Ngayon, sa oras na ito, pupurihin ko ang Diyos. Amen? Kaya that's why, yung Judah, Lion of Judah, that's mean praise. Amen? Pinupuri mo ang Diyos. Diyan yung galing, the Lion of Judah. Amen po ba? This time, I will praise the Lord. Nabasa natin sa verse 32, 33, 34, that Leah chased Jacob's affection. Hinahabol niya yung pagmamahal ni Jacob. Gusto niyang magpapansin. Gusto niyang magpakalinga. Amen po ba? Hindi man lang makapantay. Kahit katiting, kahit konting pagtingin. Siguro ganun yung kanta ni Leah na kung manggagaling sa'yo. Bakit ka tumawa, mean? Di ba? Ang sunod, I love is. Siguro ganun yung kanta ni Leah. After 3 sons, look at this. This time, I will praise the Lord. Noona, now, my husband will love me. Binigyan ko ng unang anak. Ako, siguro matutuwa na yung asawa ko, binigyan ko ng unang anak. Pangalawang anak, ay, siguro ma-attach na sa akin. Bibigyan na ako ng konting pagtingin. Pangatlo na to eh. Diba? Sunod-sunod pa, kamukha pa ni Jacob lahat. Pero nung pang-apat, napansin natin, wala na yung focus niya kay Jacob. Na-focus na siya kay God. Hello? Hello? But with Judah, yun na po yung focus. Maybe, sa iba, nag-iisip pa rin hanggang ngayon, maybe, finally, my husband will approve, o ganyan, maraming mga approval ang gusto natin makuha. Pero dito, turning point po ito ni Leah. Kapag tayo ay umalis sa sitwasyon na habulin ang biyaya, habulin ang papuri, habulin ang mga bagay na inaalok ng mundo, hindi natin makukuha ang best na inihanda ng Diyos para sa atin. Amen po ba? So stop chasing people's approval. Stop chasing comparison. Hello? Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Kung mayaman siya, if they praise the Lord, yayaman ka rin. Amen? Stop chasing people's approval, your comparison. Stop chasing recognition. Stop chasing yung mga gagalingan mo. Ang performance para lamang ikaw ay mapansin. Stop chasing all of that. Amen? Kasi ano mararamdaman mo? You will be pressure. Mape-pressure ka lang. Amen? Maraming mga nanay ngayon, o kahit sino man, kahit tatay, kahit anak, nape-pressure. Kasi naghihintay, naghahanap ng approval ng tao. Okay? Do not compare yourself. And I warn you, mga anak, do not compare your moms to other moms. At tapos ipaparinig mo pa. Kapal naman. Di ba? Sabi mo, Kuya Andrew, oo. Tama, no? Buti pa yun. Buti pa yung nanay, no, mabait. Pinapayagan siya kahit saan. Never say that sa harapan ng nanay mo. Kasi hindi mo alam kung anong ginagawa niya para maingatan ka. Hello? Do not do that. But your value does not come from comparison. Your value comes from being loved by God. Do not compare yourself kung mas magaling siya. Tingnan mo ang sarili mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Then you will be content. Mararamdaman mo ang pagmamahal ng Diyos. And here's the beautiful part of this. Amen po ba? From Judah's family line, eventually came the line of Jesus Christ. Diba? Doon sa tao that hindi siya feel love, pero sa kanya nagmula ang lahi ng ating Panginoong Hesukristo from the tribe of Judah. Nung na-shift na yung focus ni Leah kay God, siya ang pinili ng Diyos na maging daan
ng patutunguhan ng linya ng ating tagapagligtas na ating Panginoong Hesukristo. So, huwag kang malungkot. Huwag kang manghinayang. Ang lahat ng bagay pag ipinagkatiwala mo sa Diyos, lahat ay gaganda. The best is yet to come kapag ang approval ni Lord ang ating hinanap, hindi approval ng tao. Amen po ba? The woman who felt unwanted became the part of the lineage of our Savior, Jesus Christ. Napakasarap. Kaya i-focus natin sa lahat, i-focus natin kay Lord. Do not focus sa mga bagay na temporary. Focus natin ang ating isipan sa mga bagay na permanente sa harapan ng ating Panginoon. Number 4, we can leave a legacy bigger than our pain. Let's look at this. Nag-start ang story ni Leah mula sa rejection. Pero natapos ito sa legacy. She became the mother of Judah, the ancestor of a king. Not just a king, but a king of kings and Lord of lords. Her pain became a legacy. Mula din sa anak ni Leah nanggaling si Levi or si Levi, the priestly tribe of Israel. Ang pinili ni Yahweh na tagapaglingkod sa templo, ang tribo ni Levi. Mula sa tao na nakaramdam na hindi siya mahal, na hindi siya importante, na hindi siya pinapansin, dahil sa Diyos, when the Lord saw, God seeing in every situation. God sees us in every situation. When the Lord saw, Leah was not loved. Nakita ng Diyos, naramdaman niya, naiintindihan niya ang ating sitwasyon. The Lord, ang Diyos ay kumikilos sa panahon na tayo ay mahina, sa panahon na tayo nakakaramdam ng hindi tayo naging parang sapat para sa atin, mga mahal sa buhay. Mararamdaman mo naman ang kasapatan ng ating Diyos. And truly enough, God is more than enough sa atin. Amen? He is more than enough. Nag-start sa rejection, ended with legacy because our beginning does not determine our ending. Hindi yan ang katapusan mo. Kung gusto mong gumanda ang buhay mo, kung gusto mong maging maganda ang katapusan ng kwento ng buhay mo, siguraduhin mong nakakabit yan sa Diyos na nakakita ng sitwasyon mo. Huwag mong ikabit ang history ng buhay mo sa history ng mundo. Ikabit mo ang history, ang kasaysayan ng buhay mo sa plano ng Diyos sa'yo. So that your beginning will also a good ending. Amen po ba? Now, what we can say about this? Sa lahat ng mga pagod ng mga nanay, taas ang kamay na napapagod ng mga nanay. Hoy, may lima lang. Praise the Lord, 5 lang ang napagod dito. To the tired mother, God sees you. Nakikita ka ng ating Diyos. Amen po ba? Nakikita ng Diyos ang iyo pong kakalagayan. To the single mother, sa mga nanay na siya lang ang nagtataguyod ng kanyang mga anak, God strengthens you. Ang Diyos ang magpapalakas sa iyo. Amen po ba? To the grieving mother, nawalan ka ng anak o ikaw mismo, nanay ka pero wala na yung magulang at hanggang ngayon, you are still in pain. God comforts you. Amen po ba? And to the spiritual mother mentoring others, thank you Lord, God honors your faithfulness. Mga nanay dyan, i-mentor nyo yung mga kabataan na magiging nanay, mga nanay na bata pa dyan. I-mentor nyo po yan. And God honors your faithfulness. And to the mothers who feels unnoticed, sa mga nanay na hindi man lang na-appreciate ang inyong ginagawa, salamat daw. May nakita akong picture sa Facebook. Pag Mother's Day, lahat ng anak, picture-picture, selfie-selfie, groupie-groupie. Pero, pagkatapos na wala ng Mother's Day, wala ng picture si nanay. Hindi nakasali si nanay sa picture. Tuwing Mother's Day lang daw kasali si nanay sa picture. Nawa, laging kasamang nanay nyo.
sa picture. Amen po ba? To the mother who feels unnoticed, your labor in the Lord is not wasted. Never yang masasayang. Pero sa ating lahat na nandito, sa lahat, sa bawat isa, ang sabi dyan, take note that our God specializes in redeeming wounded hearts. Ang Diyos, ang isa sa pinakamagaling na espesyalista na siyang nag-aayos ng puso na nasaktan. Amen? Kakaiba talaga si Lord mag-opera eh. Kakaiba si Lord mag-perform ng surgery. Kasi yung lahat ng brokenness mo, lahat ng disappointment mo, lahat ng rejection mo, pag ibinigay mo kay Lord, aayusin niya yan. Amen? Kaya ako naniniwala, I have this, biglang nagpop-up sa mind ko. In my heart, nung nakilala ko si God, tinanggap ko siya, everything, ginamot niya. Tama ba? Everything in me. As long na sinurrender mo ang buhay mo kay Lord, everything in us, ginamot na ni Lord. Inayos na ni Lord. So hindi ako naniniwala, sa mga anak na hanggang ngayon may tampo pa rin sa mga magulang. Kasi kapag nakipag-isa ka kay Kristo, inayos na yan ni Lord. Pinagaling na yan ni Lord. Amen? Amen po ba? Healing may Healing my inner child. Kasi ako naniniwala, pagka instantly, inaayos ni Lord itong puso ko. Amen po ba? Amen. Praise God. Ganon si Lord eh. Ang specialization niya, redeeming wounded hearts. Kaya nga by His stripes lahat ng latay na tinanggap ni Kristo para sa kagalingan, hindi lang ng sakit karamdaman, even your emotions, even yung lahat ng pain na pinagdaanan mo, kaya yang i-heal ng ating Panginoon. Amen po ba? Leah was not the favorite. She was not the celebrated one. She was not obviously the first choice. Amen? But kay Lord, siya ang first choice. Kapatid, first choice ka ni Lord na maging magulang para dyan. First choice ka ni Lord na kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? And I have this realization, also nabasa ko rin to sa Facebook. Did you know that Jacob was buried in the caves with Leah and not with Rachel? Basahin natin ang ating Biblia sa Genesis 49, verses 1 to 3. Nung si Jacob ay mamamatay na, verse 29. Jacob, verse 49, 29 to 31. Pagkatapos, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, ngayoy papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang na mayapan na. Doon ninyo ako ilibing sa pinaglibingan ng aking mga magulang sa yungib, sa tapat ng bukid ni Ephron, Heteo. 30. Ang libingang ito'y nasa silangan ng Mamre sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham at doon siya inilibing, pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca at doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yugib na iyon binili nga sa mga Heteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga. Si Raquel ay namatay, according sa Genesis 35, namatay sila sa kanila pong pag-journey at doon na po siya inilibing. Hindi na dinala yung kanyang labi dito sa libingan ni na Abraham at Sarah, Isaac at Rebecca. Pero sino yung nakalibing sa loob? Si Leah. Sino yung gustong makasama ni Jacob sa dulo? Si Leah. God is really amazing. Amen? Hindi mo talaga siya mag-grasp pag lagi mo tinignan yung iyong kaliitan, yung iyong kahinaan, yung iyong mga disappointment sa buhay. Pero kapag hinanap mo ang dakilang plano, laging may mabuting plano ang Diyos, dakilang plano sa atin ng Panginoon, makikita mo, God will always have the best for all of us. Laging mabuti, laging pinakamainam ang nais ng Diyos sa atin. Amen po ba?
Leah was the unwanted one, the overlooked one, the one Jacob never chose first, but God did. Ang Diyos ang pumili. And from Leah came Judah, and from Judah came the line of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen po ba? The woman who was second in man's eyes became the central in God's plan. Sa mata ni Jacob, pangalawa lang si Leah. Pero sa mata ng Diyos, siya ang nasa plano na magdadala ng linya ng ating dakilang tagapagligtas. Amen? Sometimes, we people, we chase being Rachel. Gusto nating maging si Rachel. Gusto nating that we are the desired one. We are the favored one. We want to be validated. We want to be seen. We want to be appreciated. We want to be Rachel. But God, it might be your time or your day today is you are the Leah of this season. But tandaan mo, even Leah noticed by God. Amen? Napansin ng Diyos, nakita ng Diyos. It's about your alignment. It's about your alignment. How's your alignment with the Lord? Amen? Ano ang relasyon mo kay Lord? Yun ang panghawakan mo. Yun ang paniwalaan mo. If you feel like Leah today, if you feel that you are rejected one, if you feel that you are forgotten, if you feel that you are overlooked, and you are just a second place sa inyong tahanan, sa trabaho, kahit sa magkakaibigan, second place ka lang, tatakbuhan ka lang pag may kailangan. Pero ikaw, hindi ka makatakbo sa kanila. If you feel that you are that kind of person, tandaan mo, God sees us. God values us. And God brings beauty from the broken pieces. Amen po ba? Kaya ng Diyos pagandahin ang ating buhay kapag nagtiwala lang tayo sa Kanya. Amen po ba? Let's give God the best clap offering. The story today is not just about Leah. The story today is not about womanhood. The story today is not about just for moms. Ang salita po ng Diyos ay humahamon sa bawat isa sa umagang ito. Kasi hindi lang naman ang nanay ang nakakaramdam ng rejection, even mga anak, even mga asawa. All of us, minsan naiko-compare tayo, mga anak naiko-compare sa isa't isa. Balik tayo sa salita ng Diyos. The Lord sees us. Nakikita ng Diyos ang ating katayuan, ang ating sitwasyon. Can we all stand? Sabi doon, on her fourth son, sa kanyang ika-4 na anak, nag-shift yung focus ni Leah. I pray right now, Holy Spirit, anumang kabigatan, anumang alalahanin, anumang kumukuha ng focus na yung mga anak upang hindi sila makafocus sa pananampalataya sa iyo, sa pagtitiwala sa iyo, umasa sa kapangyarihan mo. I pray right now, katulad ng ginawa mo, Panginoon, sa buhay ni Leah, on her fourth son, lumabas sa bibig niya, this time, I will praise you, the Lord. I will praise you, Lord. Pupurihin kita anumang panahon, pupurihin kita anumang sitwasyon, pasasalamatan kita, Panginoon, dahil ikaw ang nakakaalam ng istorya ng aking buhay. Kaya mong ayusin ang pangit na nakaraan. Kaya mong ayusin ang mga bagay na hindi ko kayang ayusin, Panginoon. We trust everything to you right now. I pray mula dito sa unahan hanggang sa likuran, wala kang kakaligtaan. Wala kang lalagpasan, Panginoon. Gagawa ka, kikilos ka, Panginoon. Lord, iparamdam ko sa iyo mga anak sa oras na ito. Sabihin mo, Banal na Espiritu, sa kanilang mga puso sa oras na ito, na nakikita mo, Panginoon, ang kanilang kalalagayan. Naririnig mo ang bawat hikbi, ang bawat dalangin, ang bawat paglapit nila, pagdulog, O Diyos, ang bawat pag-iyak. Naririnig mo, Panginoon, at nakikita mo ang kanilang sitwasyon. Katulad ng pagtulong mo, O Diyos,
Patulad ng pagbibigay mo, Panginoon, ng yakap mo, ng iyong, Panginoon, comfort kay Leia. I pray that your people right now, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatandang miyembro ng iglesyang ito, maging nasa online, Lord, ipaparamdam mo ang dakilang pagmamahal mo. Ang dakilang pag-ibig mo, Panginoon. Ang dakila mo, Panginoon, pagkilos sa oras na to, Lord.